Magandang umaga po sa bawat isa. Napakasarap pong umawit sa Panginoon, no? Nararamdaman po ba natin yung presensya ng ating Diyos habang tayo po ay umaawit sa Kanya? Amen. So, sa umaga pong ito, wini-welcome po natin. Meron po tayong bagong nakasama ngayong umaga. Mario, Vironio, and Angelita. Nandito po sila ngayon. At kung meron po ako hindi nabanggit, welcome po kayong lahat sa kongregasyon na to. At nawa ay hindi po ito yung umpisa, hindi ito yung huli, kundi umpisa ng atin pong pagdalo at pagsama-sama. Okay. So, tingnan niyo po yung mga, marami po akong tanong ngayong umaga na to. Natanong ko sa isip ko, nais ko rin po itanong sa inyo. Natanungin niyo rin po yung isip niyo. Una, meron po ba dito mahilig sa mga ukay? Mga pre-love, di ba? Sinasabi. Gusto yun ng ibang tao, pero nagustuhan mo na rin, di ba? Okay. Pero kung papipiliin po kayo, at marami kayong halimbawa pera, ano mas pipiliin nyo? Yung ukay o yung bago? Siyempre bago, di ba? Kung may chance lang naman talaga, bakit ka nga mag-uukay kung talaga namang may chance? Okay. Tapos, isa pa po, pwede po bang tingnan nyo yung nasa tagiliran nyo, yung nasa harapan nyo, nasa likod nyo? Meron po bang bago? Salamat sa Diyos, may bago po tayong kasama dito, no, ngayong umaga na to. Pero, napapansin niyo po ba yung katabi niyo kung may bago? Eto po, bagong bigay lang sa akin to, pero pinaglumaan po ng iba, okay? Hindi po yan. How about bagong paligo? Di ba pwede naman bagong paligo lang? O kaya bagong goli, sabi ng tatay nung kabataan, goli tawag. Kaso, habang tumatanda, yung goli, nagiging li na lang or nagiging go na lang. Hindi na pala naliligo, wisik-wisik na lang. Okay. So, as I pray, sabi ko, Lord, ano po ba yung gusto mo na message sa amin sa umagang ito? And dinala po ako ng Lord dito sa passage na to, sa Ezekiel 36, 26 to 27. And ang title po natin is Bago. Bago. Ano po yung i-commemorate na aalalahanin natin sa araw na to? Ngayon po ay ating Communion Sunday, 'di ba? So let us prepare. Siguro gusto ng Lord na i-prepare yung ating mga puso at isipan sa ngayon. Okay? Sige nga po, basahin po natin itong Ezekiel 36, 26 to 27. Pwede po ba tayong tumayo bilang paggalang sa salita ng ating Panginoon? Sabay-sabay po nating basahin. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masway ng puso ay gagawin kong pusong masusunod. Bibigyan ko kayo ng ang espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tutunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. I will give you a new heart and put a new spirit within you. I will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh. I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you will keep my judgments and do them. Tayo po ay saglit na yumuko at manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa patuloy na buhay at hininga na ipinagkakaloob mo sa amin. Salamat po sapagkat ang bawat isa sa amin ay nagising pa ngayong umaga. At Lord, salamat sapagkat marami pa kami na pagkakataon para mapapurihan ka, masamba ka dito sa aming kinalalagyan ngayon. Dalangin namin, Panginoon, na i-refresh mo po ang bawat isa sa amin sa pamamagitan ng iyong salita. Ikaw po yung mangusap sa bawat isa
At alam namin na ikaw po yung patuloy na magbabago sa bawat puso na naririto ngayong umaga. Salamat po sa iyo. Gamitin mo lamang po ako as daluyan ng iyong pagpapala. Subalit hindi po ang aking sarili ang maitaas, hindi ako ang makita. Itago mo po ako sa iyong likuran ng iyong krus, Panginoon. Huwag po akong makita, kundi yung nais mo po na ipabatid sa bawat isa sa amin. Sapagkat lahat ng ito ay amin pong dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay? Medyo malayo siya. Okay. So, bagong puso. Bago daw, sabi dito. Ngayon, before we start, kilalanin muna po natin, sino ba si Ezekiel? May Ezekiel 36 nga, pero sino ba si Ezekiel? Okay, pag binuksan po natin yung Ezekiel 1, verse 1, ito po nilagay ko dito, pero for my eyes only, kasi hindi nyo na mababasa. Sabi, in my 30th year, in the 4th month of the 5th day, while I was among the exiles by the Kebar River, the heavens were opened and I saw visions of God. Okay, si Ezekiel po ay isa, di ba, madalas po nating naririnig na ang mga Israelita po ay nadala sa Babylonia. So isa po si Ezekiel sa mga dinalang bihag sa baybay ng sa Babylonia. Bali, 3 beses daw po yung 3 phases, 3 batches po yung nadala sa Babylonia. Kasi syempre, nung unang batch, lumalaban pa yung kanilang pamunuan, yung kanilang hari, lumalaban pa, di ba? So, nung pong 605 BC, yung Jerusalem, inatake nila, lumaban pa ang mga hari, syempre. Pero, merong first batch po na nakuha. Kasama po doon sila Daniel at saka po yung mga kaibigan niya. Sino ba yung mga kaibigan niya? Shadrach, Meshach, Abednego, di ba? So, nung una po, nakasama sila doon sa una. Then, nung 597 BC, inatake na naman po ng Babylonia ang Israel. But that time, halos na kubkub na po nila. Even yung pong templo na itinayo ni Solomon, 'di ba? Napakaganda noon, halos puro ginto, pilak, tanso yung loob pinagkukuha po nila. And kasama po doon sa nabihag nung second batch ay si Propeta Ezekiel. Then meron pa pong pangatlong batch ng bihag, 587 BC. Meron pong mga nag-aakla. Siguro ayaw nila na totally mawala sa kanila yung so lumaban. So natalo sila, nadalang bihag din po sila sa Babylonia. Okay, what else? Dito po papansinin po natin dito sa chapter 1, verse 1, in my 30th year. So mapapansin po natin na si Ezekiel po at that time, possible na 30 years old na po. Not necessary na ito yung birthday niya. But this time, 30 years old na po siya nitong panahon na to. And si Ezekiel po, pag binasa natin yung 1 verse 3, isang pari at anak ni Buzi. Pari po siya doon, Levita siya. Doon po siya sa tribes ni Levi. Ba't po natin masasabi na pari na siya or saserdote na siya at that time? Kasi sa Numbers 4 verse 3, count all the men from 30 to 50. So, ibig sabihin, hindi ka pwedeng maging saserdote kung ikaw ay 20 years old, 21, 22, 23. Hindi ka pa pwede. So, ang isa sa qualification nila is 30 years old hanggang 50 years old. But then, kung babalikan uli natin yung chapter 1, verse 1, sabi, the heavens were opened and I saw visions of God. Nakakita na po siya ng mga pangitain. So siya po ay hindi na lang siya pare, kundi isa pa siyang propeta. Marami pong mga ipinakita na vision sa kanya ang Panginoon. Like yung pong mangyayari dito sa
sa mga Israelita, dito sa kanilang pagkakabihag sa Babylonia, sa ating Panginoong Jesus. And sa mga huling araw, may mga ano na rin po siya, may mga prophecy rin po si Ezekiel. Okay, at that time, nagpahayag nga sa kanya si Yahweh habang siya ay nasa Ilog Kebar. Yung Ilog Kebar nasa Babylonia. Niresearch ko po, saan ba yung Ilog Kebar matatagpuan ngayon? Ang sabi po ng AI, nasa Iraq daw siya. So kung saan siya nandoon, ng time na yon, nasa Iraq daw siya. So ang gulo ngayon sa Iraq, no? Yung Wikipedia naman po, ang sabi, nasa Syria siya. Pero yung po palang Syria is boundary, mga boundary rin sila ng Iraq at ng mga kanugnog na Iraq, Iran, yan. So yun po yung Babylonia at that time. Okay, next. Si Ezekiel po, kung makikita natin sa Ezekiel 24:16 to 18, may asawa po siya. At pag binasa po natin hanggang dulo, 24 verse 18, nangusap din sa kanya ang Panginoon na yung asawa mo mamamatay na. So ganun po ka-close talaga si Ezekiel sa Panginoon. At isa pa pong trivia tungkol kay Ezekiel, kasabayan po niya si Propeta Daniel at si Jeremias. Kung mapapansin nyo, di ba, sila Daniel, nandun sila naglingkod sa sa Babylonia at that time. Di ba? Kasi sila nga po yung unang batch na napunta sa Babylonia. And sa Jeremiah 29:4-7, meron naman pong naging prophecy din si Jeremiah tungkol din doon sa kanilang kalagayan as bihag sa Babylonia. Okay, balikan muna po natin ang history. Bakit ba sila napunta sa Babylonia? Sabi natin, sila yung mga chosen people. Sila yung mga tao na apple of the eye ng God. Bakit hinayaan ng Diyos na from safe na safe sila sa comfort zone nila sa Israel, dalhin sila sa Babylonia? Siguro merong malalim na dahilan ng Panginoon kung bakit po sila dinala sa Babylonia. Hindi siguro dahil nangupit lang or dahil maliit lang naman na kasalanan or nangopya lang. 'Di ba? Though it's mga kasalanan din po, Pero titingnan po natin dito, sa mata ng Panginoon, maliit or malaking kasalanan is kasalanan, di po ba? But they committed a crime. Crimes yung kinomit nila sa Panginoon. Tandaan po natin, during the Old Testament times, tayo po kasi ngayon, under grace na po tayo. Naligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoong Jesus, di ba? Sila po kasi at that time, they are under the law. Ibig sabihin, kapag mabuti yung ginawa mo, sumusunod ka sa kautusan ng Panginoon, sumusunod ka sa kanyang mga alituntunin, pagpapalaing kanya. Pero once na ikaw ay sumuway, curse or sumpa ang aabutin nila. So, tingnan natin, bakit ba para sila yatang na-curse? Bakit from their comfort zone sa Israel, dinala sila sa pagkabihag? Siyempre, pag bihag ka, hindi ka ganun ka-komportable, di ba? Imagine, nandito ka sa bahay mo, prenteng-prente ka, tapos dinala ka somewhere, hindi mo alam kung ano ipapagawa sa'yo, di ba? So, the crimes they committed in Ezekiel 36:16-18. Bali po, mag-stay po tayo halos dito sa Ezekiel 36. Crimes against one another. Pag binasa po natin Ezekiel 16, verse 36, ano kaya ito? And the word of the Lord came to me, Son of man, when the people of Israel were living in their own land, they defiled it by their conduct and their actions. Their conduct was like women's monthly uncleanness in my sight. Ano raw yung mga ginawa nila? Pinarumi nila ito sa kanilang kasamaan. Kaya ang pamumuhay nila'y kasuklam-suklam sa akin. Imagine, para masuklam ang Diyos sa kanila, gaano katindi yung mga ginawa nilang kasalanan sa Diyos. Sa 16 verse 36,
Ang sabi po dito, ito ang kanyang ipinapasabi. Si Ezekiel po ang nagsasabi sa mga taong bayan, winaldas mo ang iyong ari-arian. Inilagay mo ang iyong sarili sa kahiyahiyang kalagayan dahil sa pagiging mahalay. Ang dami na sigurong naging prostitute. Ang dami na sigurong mga magnanakaw. Ang dami na sigurong mga masasamang tao during that time. Ito pa ang matindi. Sumamba ka sa mga Diyos-Diyosan. Idolatry. Pinatay mo't inihandog sa mga ito ang iyong mga anak. May picture po ako sa inyong ipakikita. Isa po ito sa sinasamba nila. Ito po ay si Molek or si Molok. Ito raw po ay isang malaking estatwa na sinasamba nung mga dinatnan marahil nila sa Canaan. Ito raw po kapag sumasamba sila kay Molok, ito raw po ay bakal. Paiinitan daw po nila to ng matindi. And after that, yung baby na kanilang iaalay, ilalagay po nila doon. Ganon katindi. At habang umiiyak yung baby or yung bata na kanilang inihahandog, napakalakas ng tambol. Para siguro hindi nila marinig o hindi sila maawa doon sa kanilang inihandog. Pero ang Diyos hindi naman ganun, di ba? At that time kasi, di ba, pinahandog kay Abraham yung kanyang anak. Pero pinatuloy po ba niya? Hindi. Siya yung Jehovah Jireh, siya yung nag-provide. Hindi kalooban ng Diyos itong mga ganitong pagsamba. Imagine ang i-worship mo, yung creation din. And sa mga sa mga paganong lugar hanggang ngayon, may mga sumasamba pa sa araw, may mga sumasamba sa unggoy, may sumasamba sa baka, sumasamba sa mga nilikha lang ng Diyos. Samantalang ang dapat sambahin ay yung Creator, yung lumikha ng lahat ng bagay. Di ba po? Kaya sabi, kasuklam-suklam sa Panginoon yung mga ginawa nila. So, and yung pong crimes against one another, marahil papatayan sila, marahil nag-aagawan sila, yung asawa ng may asawa, ganyan. Kasi sabi po sa Old Testament, yung mga nangyayari ngayon, nangyari na rin before. So malamang kung ano yung mga nangyayari ngayon, ng mga crimes nangyayari din before, kaya nagagalit ang Diyos. So, aside from crimes against one another, gumawa rin po sila ng krimen against God. Crime against God. Basahin po natin yung verse 18. So I poured out my wrath on them because they had shed blood in the land, and because they had defiled it with their idols. Yun nga po, pumapatay sila ng mga inosente. Imagine, bata, anak pa nila. Papatayin nila para ihandog lang sa kanilang Diyos-Diyosan. So it's a crime against God. They shed blood in the land. Tapos inihandog nila sa kanilang mga Diyos-Diyosan. At dahil sa dugong pinadanak nila sa lupain at dahil sa kanilang mga Diyos-Diyosan, ibinuhos ko sa kanila ang aking matinding puot. So yun, kaya pala sila napunta sa Babylonia, pinarusahan sila ng Diyos. Ang Diyos naman po natin ay Diyos na mapahabagin, Diyos na mapagmahal. Pero hindi po siya konsentidor. Hindi niya hahayaan na mali na yung ginagawa natin, manatili tayong gumagawa ng mali sa kanyang harapan. Kung kailangan tayong i-correct tayo ng Panginoon. So yun yung way ng Lord to correct them. Naalala ko, pag binasa naman natin yung Jeremiah, ang sabi ni Jeremiah, sige lang, dadaling ko kayo sa Babylonia, pero sige lang, magpamilya kayo doon, magkaroon kayo ng tahanan doon, ganyan. Yun yung kalooban ng Lord sa kanila para sila siguro matuto. Para itama yung mga mali nila na ginagawa. Pero after that, mahal nga ng Lord talaga ang mga tao eh. Binigyan pa niya ng pangako ang mga tao. Yung mga promises ng God. Pag ibaba pa po natin yung ating pagbasa, the promises, Ezekiel 36.
20 to 23. Una po, sa verse 24, a promise to gather scattered Israel. Kasi di ba, 3 beses po yung yung pagdala sa kanila sa Babylonia. In between, at saka before pa po yung unang pag-atake sa kanila, may mga tao siguro na nakaramdam na mukhang dadalin tayo nga talaga sa Babylonia. So maaaring may pumunta sa Egypt or kung saan man pong malapit na mga bansa na katabi ng Israel. So, ito pong verse 24, sabi, titipunin ko kayo mula sa iba't ibang bansa upang ibalik sa inyong bayan. Kung aware po kayo doon sa mga Christian station, mga CBN Asia, ganyan. Makikita po natin doon, meron pong galing Tibet, pero sila po ay mga Hudyo. And dito raw po sa Pilipinas, meron din pong mga Hudyo talaga. As in, mga Israelita po talaga. Ganyan. So sabi, darating yung time, titipunin ko kayo mula sa iba't ibang bansa upang ibalik sa inyong bayan. And isang po nito, fulfillment nito is yung 1948, di ba? 1948 lang po nang sila ay maging bansa ang Israel. So, mga Israelita na po talaga ay nagbalikan doon. At marami pa rin po na siguro until pagbabalik ng Panginoon itong prophecy na to. Promise to gather the scattered Israel. Then 25, a promise to cleanse filthy Israel. Ang dumi po nila, di ba? Inihalin tulad nga po sila saan daw? Sa regla ng babae. Kasi sa kanila po, sa panahon nila, kapag yung babae po ay may mens, tinuturing na marumi. Bakit kaya marumi po ang tingin nila. Kaya sabi nga po, pag binasa natin yung mga bandang Deuteronomy, Leviticus, yung halimbawa, inupuan nung isang, kunwari ako, may mens, umupo ako dito sa isang upuan. Pag may iba pang umupo, di ba, consider na ako as marumi dahil meron akong mens. Tapos may iba pang tao na uupo doon kahit lalaki siya or babae, i-consider na rin siya na marumi. So, ganun po sila ganun po yung kanilang paniniwala that time. Pero ano po yung promise ng Lord? Verse 25, wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo'y luminis. Aalisin ko rin ang naging mantsa ninyo dahil sa inyong mga Diyos-Diyosan. Ano po ang fulfillment nito? Nangyari po ba to? Kung titingnan po natin, yun pong John, sino po yung tubig ng buhay or nagbibigay ng buhay? Ang atin pong Panginoong Jesus, di ba? Makikita po natin yan sa John 7:38. Whoever believes in me, out of his heart will flow rivers of water. And sa 1 Corinthians 6:11, ang sabi po dito, but you were washed, you were sanctified, you was justified in the name of the Lord Jesus Christ by the Spirit of God. Tayo naman po, kaya nakakalapit tayo sa Diyos ngayon. Dahil hinugasan, hindi tayo nakalapit sa Diyos kasi tayo ay mabuti, tayo ay gumagawa ng mabuti o dahil sa mabuting gawa natin, kundi dahil po sa paglilinis ng ating Panginoong Jesus. We are washed, nilinis na po niya tayo. Kasi nung time din po nila, meron po silang tinatawag na ceremonial washing. Kapag halimbawa nga yung babae na yon na magka-mens, bago siya maituring uli na malinis, meron silang tinatawag na ceremonial washing or paglilinis. Ganyan. So, ganun po yung kanilang tradition or culture at that time. Isa pa po, dito po tayo mas magpo-focus. A promise to spiritually renew Israel. Renewal. Renewing of your mind. Sabi nga sa Romans 12, di ba? Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin.
Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Bagong puso. Bakit? Ano ba ang meron sa puso nila? Okay? Yung po palang awit na pusong bato, hindi pala dito lang sa atin. Biblical pala siya, di ba? Pusong bato. Sa verse 26, I will give you a new heart and put a new spirit. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. And I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my law. So meron palang pusong bato. Ano pa yung isang sinasabi dito? Heart of stone and heart of flesh. Pakiramdaman nga po natin sarili natin, ano ba yung puso ko? Baka bato tong puso ko. Baka meron akong, baka nakaka-relate ako doon sa pusong bato, baka pusong bato pa tong nasa akin or pusong laman. Tingnan po natin. So, sabi, bagong puso. A heart of flesh. Bibigyan niya, tatanggalin niya yung pusong bato. Ano ba yung pusong bato? Ito raw pong pusong bato ay masuwayin. 'Di ba? Kaya nga, sila alam naman nila na nagagalit ang Diyos kapag siya ay siya ay hindi sinusunod. Pero, ano nangyari? Patuloy pa rin nilang sinusuway ang Panginoon dahil meron silang pusong bato. Meron po tayong nalaktawan. The name of the Holy God. Ito. Isa po ito sa ikinagagalit ng Panginoon. Ito yung crime against God. Ito po yung isa sa ginawa nila. Ezekiel 36:20-23. Ngunit sa mga lugar na kinapuntahan nila, binigyan daan nila ang mga tao upang hamakin ang aking pangalan. Sinabi ng mga tao sa kanila, hindi ba sila'y mamamayan ni Yahweh? Bakit pinaalis sa kanilang bayan? Nababahala ako dahil sa banal kong pangalan na ipinahamak ng mga Israelita sa mga dakong kinapuntahan nila. Kaya sabihin mo sa Israel na ito ang ipinapasabi ko. Lahat ng ginagawa ko ay hindi dahil sa inyo, mga Israelita, kundi dahil sa banal kong pangalan na inyong hinayaang hamakin. Sa mga lugar na pinagtapunan ko sa inyo, ipapakita ko ang kabanalan ng dakila kong pangalan na nalapastangan sa harap ng bansa. Makikilala ng lahat na ako si Yahweh kung maipakita ko na sa kanila na ako ay banal. Alam naman nila na ang Diyos ay banal. Pero yung pagkakaroon nila ng pusong bato, yung pagiging masuwayin nila, yun yung kanilang pinairal. 'Di ba? Paano? Sabi dito sa English, wherever they went, they profaned the name of the Lord, my holy name, sabing ganon. But I had concern for my whole name, for my holy name's sake. Ganon ka-importante yung pangalan ng Diyos, pero paano po nila nalalapastangan or nababastos yung pangalan ng Panginoon? Una, sabi dun sa verse 20, yung kanilang mga kapitbahay, pinagtatawanan sila. Ano sabi? Ngunit sa mga lugar na pinupuntahan nila, binibigyan daan nila na yung mga tao hamakin yung pangalan ko. Di ba? Di ba mga ano yan, sumasamba yan kay Yahweh? Bakit ganyan yung ginagawa nila? Nasisira ang pangalan ni Yahweh dahil sa mga pinaggagawa ng mga Israelita. Yung pong mga tao, sa halip na ma-encourage, sa halip na mag-guide, nagtataka pa sila, parang, di ba may Diyos sila? Bakit ganyan ginagawa nila? Di ba Kristiyano yan? Ba't ganyan? Ganyan ba Kristiyano? Ilang beses na po kaya nating narinig yung ganong salita. May nabalitain tayong Kristiyano, may ginawang gano'n. Mga Christian yan. Sa amin nga po, sa aming, sa publishing, meron ding mga Christian school, sira ang patotoo.
Sabihin nila, sabi nila, Ate Malu, sorry pero kasi yung pastor na yan, ganyan-ganyan. O yung school na yan, ano pa naman, ang ganda pa naman ng pangalan, pero hindi nagbabayad or nagtatago. Ganyan. So nasisira, sino yung nasisira? Yung tao lang ba? Pangalan ng Panginoon, kasi sabi nga, Kristiyano tayo we are identified with Christ, and yet ang nakikita sa atin, ganyan ba ang mga Kristiyano? Tama ba yung ginagawa nila? So, by their behavior, nababastos yung pangalan ng Panginoon. Pangalawa, idolatry. Yun nga pong pagsasakripisyo ng mga bata. Sa Leviticus 18 verse 21, makikita po natin yon. Pangatlo, polluted offerings. Ito po ay makikita natin sa Malakay 1:6-14. Alam naman natin na ang hinihingi ng Diyos na mga i-offer na halimbawa tupa is yung mataba, yung maganda, walang blemish. Pero ano ginawa nila? Ang hinahandog nila kahit mga okay na to, itong bulag, okay na to, itong pilay na tupa, ito na lang. God is a holy God, and yet yung pangalan ng Panginoon, nababastos. Okay? So ano pa? Ito pong 2:3 and 2:3, posibleng wala naman siguro sa atin to. Itong pangatlo, false oaths. Leviticus 19 verse 12. Sumusumpa. Gaano kaya karami ngayon yung sumusumpa sa pangalan ng Panginoon pero hindi naman totoo yung sinasabi? Tama po ba? Di ba kapag sa mga korte or yung mga presidente or whatever, kapag manunumpa talagang sa Bible, di ba, may nakaano pa yung Bible, at malalaman natin, nangungurap. Di ba? So, gaano karami na talaga na gumawa nito na against sa pangalan ng ating Panginoon. Last, at tayo rin po guilty dito. Balagi nating sinasabi, huwag nating sasabihin yung pangalan ng Diyos na walang kabuluhan. Kailan ba walang kabuluhan ang pangalan ng Diyos? Kapag tayo ay nananalangin, direkta talaga kasi tawagin natin siya. Kasi siya talaga yung kausap natin, di ba? Kapag tayo ay sumasamba, kinakausap natin, binibigyan natin yung paggalang ng Panginoon. Kapag ikinukwento natin sila sa iba, kapag tayo ay nagwi-witness, alam mo ba, si Lord Jesus namatay sa krus para sa kasalanan mo, para sa kasalanan ko, para iligtas tayong lahat. Nag-glorify ang pangalan ng Diyos. Pero kailan natin nababastos ang pangalan ng Diyos? Natisod ka lang, ay Diyos ko po. Or may nakita ka lang something, Diyos ko po, ay Diyos ko die. Diba? Oh my God. Sa pag nanonood nga tayo sa mga English movie, may nakita silang something, Jesus Christ. Pangit yung nakita nila, pero si Jesus Christ yung kanilang tinawag. So yun po yung taking the name of the Lord in vain. Kung maaalala po natin yung utos sa Exodus chapter 20, Thou shalt not take the name of the Lord our God in vain. Ganun po natin pahalagahan yung pangalan ng Diyos. Kahit po sa pagsulat, pwede ba nating maipakita yung paggalang natin sa Diyos kapag tayo ay nagsusulat? Pwede. Anything na God, kung nakaturo sa Kanya, capital letter po yan. Or anything na tumuturo sa Kanya, siya. Pag siya po yun na nakaturo kay God, capital letter. He. Capital po yan. Dahil iginagalang natin siya. Hindi natin siya ka-level. Pero sa mga bagay po na yan, napoprofane po, nahahamak ang pangalan ng Panginoon. So, sana po sa atin pong kalagitnaan, wala pong makitang ganito ang ating Panginoon. Ano po? Makita niya na iginagalang natin talaga yung kanyang pangalan. So, meron pala silang pusong bato. Pero ang sabi, papalitan daw po yung pusong bato ng pusong laman.
bagong puso, heart of flesh, at bagong espiritu. 'Di ba? Tatanggalin na yung pusong bato na yan. Papalitan ng puso. Puso na marunong ng magmahal, marunong umunawa, puso na marunong gumalang sa Diyos, sa ibang kapwa-tao. A heart of flesh. Kasi hindi po makakapanirahan ng Espiritu Santo kapag pusong bato yung puso natin. So ngayong umaga, talastasin po natin yung puso natin. Meron na ba ako ng heart of flesh o baka pusong bato pa rin? Matigas pa rin yung ulo ko. Marami pa rin akong mga ginagawa na hindi karapat-dapat, hindi kalugod-lugod sa Diyos. So kung tayo po ay meron ng bagong puso, ang banal na espiritu po ay makakapanahan na dito. Sa 2 Corinthians 5:17, ano po ang sabi? Kaya nga, kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bago ng nilalang. Ang mga dating bagay ay lumipas na. Narito, ang lahat ng bagay ay naging bago. Bagong nilalang. Lahat ng bagay ay naging bago. Bago tayo nakipag-isa sa ating Panginoong Hesus, ano ba tayo? Ano ba yung mga ginagawa natin? Chismosa, naninira ng ibang tao, nakikipag-away lagi, babaero, sugarol, at kung ano-ano pa. Pero sabi dito, kung nakipag-isa na tayo sa Panginoon, sabi dito, siya ay bago ng nilalang. Bagong nilalang, may bagong puso na. Wala na yung pusong bato. At etong bagong puso na to, ito ba ay para sa ibang tao lang? Siyempre, unahin po natin yung pamilya natin. Kasi minsan may makikita po tayo na mga tao, ang galing kapag sa ibang tao, pero sa pamilya, hindi. 'Di ba? Kailangan ito po ay ipinapamuhay natin. Kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bago ng nilalang. Ang mga dating bagay ay lumipas na, patay na po. Patay na yung dating ikaw. Patay na yung dating ako. Dapat po patay na yun, pinatay na natin. Dapat ang nabubuhay na sa puso natin ay si Kristo, ang ating Panginoong Hesus. So sa Matthew 22:37-40, Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first commandment, and the second is like, love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang on these two commandments." Kapag po bago na yung ating puso, kaya na ba nating mamahal, maibig ang Diyos ng walang hesitation? Na yung ayaw ng Diyos, hindi na natin gagawin. Oo, hindi naman tayo perpekto, minsan nagkakamali tayo, pero kapag tayo ay tinatapik ng Lord, oy, mali yan, bumalik ka. Mag-sorry tayo sa Lord, tatanggapin niya tayo at babaguhin niya tayo. Minsan nga po, di ba, sa mga kasama natin dito, marami pa tayong nakikita ng mga kamalian. Pero tandaan po natin, lahat tayo ay under construction pa. Binabago tayo araw-araw ng Panginoon. Kaya kung may nakita tayo na may nagawa na ganun yung kapatid, maaaring hindi pa tapos sa kanya si Lord na baguhin yung point na yan. Maaaring sa akin din, or sino man sa atin, may makikita kayo, bakit ganun siya? Baka hindi pa kasi tapos sa akin, unti-unti pa rin sinasanctify, nililinis ako ng Panginoon. Ganun po. Para pagdating nung time na makaharap natin siya, magiging glorified naman po tayo. Ngayon pa lang, ipinapapractice na ng Diyos na banal yung kabanalan sa atin. Para anytime na tawagin niya tayo,
ready na po tayo dun sa langit. And qualified na tayo. Very fitting na po tayo na humarap sa ating Diyos na banal. Amen po ba? Amen. So, sino na po dito yung may mga bagong puso? Sana bagong puso na po yung nasa atin, ano? May Kristo sa puso. Merong banal na espiritu sa puso. At may mga bagong pamumuhay. Dahil tayo po ay mga bago ng nilalang. Sige po. Tayo ay manalangin. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa mga salita mo. Salamat po sa pagpapaalala mo sa amin na binigyan mo na kami ng mga bagong puso. Kami ay mga bago ng nilalang. Patawad po, Panginoon, kung paminsan-minsan ay nadurumihan namin yung pangalan mo. Hindi ka naluluwalhati sa aming mga buhay. Patawarin mo po kami. Pakalinisin mo po kami ng iyong banal na dugo. Hugasan. Paputiin mo kami, Panginoon. Salamat po sa kapatawaran. Sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Salamat po sa patuloy na pagbabago mo sa buhay ng bawat isa. Kung meron po dito na nabibigatan, na sa tingin mo, wala ka pang bagong puso, hindi pa naninirahan si Kristo sa puso mo. Kailangan mo siya, kapatid. Nangungusap siya ngayong umaga sa iyo. Namatay siya doon sa krus. Hindi parang drama lang. Hindi para iligtas ka. Para tubusin ang iyong kasalanan. Bigyan ka ng bagong puso. Bagong buhay na iaalay mo sa ating Diyos. Ang nais lang ng Diyos ay pagsisihan mo yung iyong mga kasalanan. Kung meron ka pang hindi na isusuko sa Diyos, isuko mo na. Maaaring ito ay bisyo, masamang ugali, galit sa puso. Isuko mo sa ating Panginoong Jesus. Panginoon, nakikita mo po ang puso ng bawat isang nandito. Nakikita mo po yung mga puso na nagsisisi sa aming mga kasalanan. Puso na nangangailangan sa iyo. Panginoon, katagpuin mo po sila. Katagpuin mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. At ang dalangin po namin na ang bawat naririto po, ang bawat mga anak mo sa dakong ito, makita yung kabanalan, yung pagbabago na ginagawa mo sa buhay ng bawat isa sa amin sa araw-araw. Upang ang iyong pangalan ay aming maparangalan. Wala kaming kayang ibigay sa iyo dahil ikaw ay napakayaman, ikaw ay napakarunong, ikaw ay sa iyo ang lahat ng bagay. Lord, ang nais lamang po naming ialay sa iyo ay ang aming mga sarili. Yung aming mga puso.
Turuan mo po kami na mamuhay ng naaayon sa iyong kalooban. Tulungan mo kami, Panginoon, na mamuhay ng kalugod-lugod sa iyo. Kung dumarating po yung mga oras na kami ay nagkakamali, umaasa po kami sa iyong pagtutuwid. Tutulungan mo kami. You will guide us, O God. Maraming salamat sa iyo. Panginoon, hindi biro yung ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo upang kami ay linisin. Kami ay patawarin at linisin sa aming mga kasalanan. Subalit ginawa mo yun dahil katulad ng mga Israelita, mahal mo ang bawat isa sa amin. Salamat po. Salamat sa dakilang pagmamahal mo, Panginoon. Purihin ka, luwalhatiin ka. Nawa ay patuloy kang maluwalhati sa aming mga buhay araw-araw. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, tupay amin dalangin ng may pagmamahal, pagpupuri at paggalang. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Dadako na po tayo sa pangalawang bahagi, ang ating banal na hapunan. Hallelujah. As I was preparing po this morning about the Holy Communion, isa pong katotohanan ang dapat na maging buhay sa ating puso bilang mga anak ng Diyos. Ano po ba ang benepisyo natin sa pagkamatay ng ating Panginoong Jesus? Sabi nga po ni Sister Malu, hindi biro at hindi drama, hindi palabas. Ang nangyari sa krus nang siya po ay hinuli, pinarusahan, pinahirapan, hanggang sa kanyang kamatayan. Sobra po yung dinanas niya na dapat po bilang mga anak niya at mananampalataya niya, may benepisyo, may resulta, may magandang bagay na mangyari sa buhay natin. At ito po yung gusto ko na ma-impart sa inyo sa umagang ito. Alam naman po natin that God is God. He is so divine, but He took the form of a human para lang po patunayan sa atin yung kanyang pagmamahal. And sabi po sa Biblia, sa kanya pong ginawa, He exchanged divinity to our humanity. Bilang tao po, we are weak. We are so weak, vulnerable po sa lahat ng kasalanan. Pero sana po sa ginawa ng Panginoon, we always remember and response in gratitude. Una po, He suffered the pain for us to walk in divine health. Sabi nga po, we are the healed that the enemy is trying to put sickness. Tayo ay healed na. Tayo po ay magaling na. Positionally, we are healed. Sana po we always remember God's sacrifice for us every time na tayo nagkakasakit. And we stand in faith and claim what rightfully belongs to us. That is the word that nag-ring po sa tenga ko kanina. Claim what is rightfully belongs to you. Claim it. Ano po bang ibig sabihin ng claim? Assert a right to something, to demand something as your own. To demand something as your own. And sa ano po ba yung rightfully? A legitimate right or claim to property,
position or status. Claim what rightfully belongs to you. Poverty is not rightfully belongs to you. God redeemed us from poverty 2,000 years ago. And sabi nga po sa Biblia, on the last days, God will transfer the riches of the wicked in the hand of the righteous. And who are the righteous? Who are right in the standing, sino po ba ang tama sa harapan ng Diyos? Tayo na nagsisi, kinilala ang kanyang ginawa sa krus, at tayo na patuloy na nananampalataya. Amen po ba? So, poverty, sabi doon, poverty is not for the righteous. Property is not belongs to the redeemed. We were redeemed from the curse of poverty and sickness. Yan pong dalawang katotohanan na yan ang dapat nating laging tayuan, and we should rightfully claim what is belong to us. We are healed, we are walking always in a divine health, and we are prosperous so that we could be a blessing to many. Sabi nga, hindi natin kayang ibigay something that we do not have. Kaya po, si God namatay sa krus for us to exchange His divinity to our humanity. Sana po, we could stand always in faith that by His stripes we were healed, and siya po ay namatay for us to be prospered. So, sa araw na ito po, isild natin yung katotohanan yon through a communion. Sabi nga po dito, ang hapag ng Panginoon ay isang taimtim na pagpapahayag ng kamatayan at muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Isang pag-alaala sa kagandahang loob sa pamamagitan ng kanyang mabiyayang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Kapag po tayo ay pinatawad na ng Lord, nalinis na ang ating puso. Nandun po yung pag-renew ng ating commitment sa Kanya. And if we are cleansed, if we are holy unto His sight, we have the right to demand everything that is rightfully belongs to us. Let us remember ang katotohanan yan po, and let us seal it by a holy communion through His holy blood and through His broken body. Ang communion po ay isang pag-alaala sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mabiyayang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ito ay hindi lamang isang ritual na ginagawa ng Iglesia, kundi ito ay isang pagsunod sa utos ni Jesucristo na ating Panginoon. Hindi nito napapatawad ang ating mga kasalanan, subalit sinasalamin nito ang bagong tipan ng pakikipag-ugnayan natin sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan niya sa krus ng Kalbaryo. Ito rin ay isang mahalagang pagpapakilala ng ating pakikipag-isa sa katawan ni Kristo, ang Iglesia. Ang babala ni Apostol Pablo ay nagsisilbing paalaala sa atin na ang hapag ng Panginoon ay isang gawaing pinag-iisa at hindi pinagbabahabahagi ang mga mananampalataya kay Kristo. Madiing ipinapalaala ni Apostol Pablo na ang hapag ng Panginoon ay isang banal na gawain at dapat igalang. Ang pakikibahagi rito ng hindi nararapat ay nagbubunga ng hindi maganda. Ang hindi nararapat na pagtanggap at pag-inom sa mga simbolo ng katawan at ng dugo ay isang kasalanan sa katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus. Dahil dito, kinakailangang saliksikin natin ang nating mabuti ang ating sarili upang ating matiyak ng buong kamalayan na tayo'y karapat-dapat na sumalo sa banal na hapag ng ating Panginoon. Sa sandaling katahimikan po, let us talk God and pasiyasat po tayo ng ating puso sa Kanya. Hilingin po natin na patawarin tayo kung may nagawa tayong kasalanan sa Kanyang harapan.
Panginoon naming Diyos, lubos ang aming pasasalamat sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Na bagamat kami po ay hindi karapat-dapat sa iyo, minarapat mo po kaming maging mga anak sa harapan mo sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa krus para po sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan. Dalangin po namin na sa aming pagtanggap sa simbolo ng katawan ni Jesus na nabayubay sa krus, patuloy po ninyo pag-alabin ang aming mga puso sa pagpupuri sa iyo. Pagpalain mo po ang mga simbolong ito upang maging pagpapala rin sa amin sa pangalan ni Jesus. Habang kumukuha po tayo ng mga elements para po sa ating communion, hayaan po niyong basahin ko sa inyo ang Isaiah 53, kung paano ang ating Panginoon po ay nagsakripisyo para sa ating lahat. Please, pwede na po tayong kumuha. Sabi po sa Isaiah 53, allow me to read starting verse 4. Tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata. Gayon din ang kirot na tayo ang dapat lumasap. Akala natin ang dinanas niya sa krus ay parusa sa kanya ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay para mga tupang naligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit inibig ni Yahweh na sa kanya ipataw ang parusang tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit di tumutol kahit kamuntiman. Tulad niya ay korderong hatid sa patayan, parang mga tupang hindi tumutol kahit sa gupitan. Ni hindi umimik kahit gaputok man. Nang siya'y hulihin, hatulan at dalhin sa dakong patayan, wala nang mga has na ipagsanggalang, wala man lang dumamay. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya'y inilibing na kasama ng masasama at mayayaman. Bagamat wala siyang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan, sa verse 10, sabi po ng Biblia, sa 53 verse 10, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito'y nabubuhay siya ng matagal. Sabi po dito sa ating binasa, tiniis ng Panginoon ang lahat ng sakripisyo upang tayo po ay mapatawad sa ating mga kasalanan at upang tayo gumaling sa ating mga karamdaman. Kaya as we take the bread that symbolize His body and take the grapes that symbolizes the blood of the Lord Jesus Christ, let us always remember, tayo po ay pinagaling na ng Panginoon. And every time na ang kaaway po ay binibigyan tayo ng anumang uri ng sakit at karamdaman, let us always remember the cross. Let us always remember what He did for us. Hindi lamang po yun para sa ilan, yun po ay para sa ating lahat. Let us always stand in faith and claim what rightfully belongs to you through His death and resurrection. Itaas po natin ang tinapay na nagsisimbolo ng dugo ng ating Panginoon. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus, nung gabing siya'y nagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Tanggapin po nating lahat ang simbolo ng katawan ng ating Panginoong Jesus. Panginoon naming Diyos, kami ay nagpapasalamat din sa iyong kaloob na buhay. Ang dugo ni Jesus na nabubo sa krus
ang siyang naghugas ng aming mga kasalanan upang kami maituring mong mga anak. Inihandog po namin sa iyo ang aming mga pagsamba at pasasalamat bilang isang haing buhay para sa kaluluwalhati ng iyong pangalan. Habang patuloy po naming ipinapahayag ang iyong kaharian at ang iyong muling pagbabalik. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Itaas po natin ang simbolo ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Gayon din naman matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom sa sarong ito, ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Tanggapin po nating lahat ang nagsisimbolo ng dugo ng ating Panginoon. Naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buong ninyong katawan, espiritu, kaluluwa, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Sumainyo nawa ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus. Amen. Pwede na po tayong maupo. Di na po ako magmamic, malakas na po siguro yung boses ko eh. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ano ko lang po, medyo trivia lang po doon sa nagbibigay. Bakit ba tayo nagbibigay or nag-o-offering? Nag-o-offering tayo or nagbibigay tayo, hindi dahil para lang sa pastor o sa kung sino man yung mga ano. Yung pong binibigay natin, ginagamit po yan sa kuryente. Dahil gumagamit po tayo ng kuryente. Sa aircon, nakita naman nyo po, nalalamigan tayo. Sa mga fellowship, kung meron kulang yung ano, nag-share ang charge o yung binibigay natin, dinadagdag doon. At nagiging ministry rin po yun. Nasasama po tayo sa mga ministry na ginagawa natin sa labas or din sa loob, nagagamit natin yung binibigay natin. Sa mga nagkaagam-agam or hindi naman po sinasabi na tayo yon. Pinapaliwanag ko lang po na yung mga nag-aagam-agam kung saan napupunta yung mga ibinibigay natin. Iyon po ay nagagamit dito sa gawain natin. Kumbaga, yung ministry nagiging tayo sa ministry, nagiging partner. Kung hindi man tayo makadalo or may dinadalaw tayo, nabibigyan natin sila ng kaunting maiaabot or kung may sakit man, pambili man lang ng gamot or kung ano man. Yun po, doon po napupunta yung mga binibigay natin. Meron lang po akong babasahin isang verse. Hindi po ngunit nagbibigay tayo, ay gano'n na lang. Yung kumbaga, bibigay natin, bibigay na lang natin basta. Dapat po meron tayong pattern. Ngayon, babasahin natin sa 2 Samuel 24, yung pagbibigay ni David. Kunin ko lang po yung cellphone ko para natin. Ito po ang magandang pattern ng pagbibigay natin. Di po kasi ako makapagsalita pagka nakamay ako eh. Hindi ako magdidire-diretso ng salita. Kaya pasensya na ka kung di ako narinig ng iba.
Unawain na lang po yung lip. Tingnan ko lang po sa Bible, ha. Kung meron po kayong Bible, basahin po natin sa 2 Samuel 24, 23 hanggang 24. Para po maunawaan natin kung paano po nagbigay si David. Basahin ko na rin po para po yung wala pong dala. Teka lang po, ah. Ito po ang sabi sa 23. Ang lahat na ito, o hari, ibinibigay ni Arauna sa hari, at sinabi ni Arauna sa hari, tanggapin kanawa ng Panginoon na iyong Diyos. Verse 24. At sinabi ng hari kay Arauna, huwag, kundi katotohanan bibilhin ko sa inyo sa halaga na hindi nga ako naghahandog ng mga handog na susunugin sa Panginoon, kundi Diyos na hindi naghahalaga sa akin ng anuman. Ano yung aral? Hindi lang basta tayo magbibigay, kundi may halaga sa puso natin. Yung kakagat sa puso natin, hindi yung pag nagbigay tayo, pero lang tayo sa bulsa. Ito, sobra ko to. Hindi ganun. Hindi mararamdaman ng Diyos yung pagbibigay mo kung wala yung heart. Hindi kasama yung heart na pagbibigay. Yun po yung aral na pinakita ni David. Kahit libre, napakalaking halaga nung pipili na lang siya lahat. Pipili na si David. Pero hindi niya inano yung gusto niyang ibigay yung sa puso niya. Hindi yung manggagaling kung kanino. Or hindi baliwala lang sa atin, bibigyan natin. Hindi. Kailangan yung kakagat sa puso. Yun po yung aral na dapat nating matutunan. Yung mahalaga sa atin, yun yung binibigay. Sige po, panalangin natin yung ibibigay natin. Let us pray. Father God, thank you po, Panginoon, sa umagang ito. Lord, tuloy napakabuti mo, binigyan mo pa kami, Panginoon, ng pagkakataon para sambay, purihin ka, Panginoon. At marinig ang iyong salita. Lord, salamat sa naghayag. Salamat sa mga kapatiran, Panginoon. May trabaho man po sila, Panginoon, o wala, Lord God. Nakarating sila rito, Panginoon. Lord, ibibigay po namin ito, Panginoon. Lord, tanggapin po ito, Panginoon. Galing po sa puso namin na handa namin ialay sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po sa lakas, Lord God, na ginamit namin na nagmula sa iyo, Panginoon, upang kami makarating rito at makapagbigay sa iyo, Panginoon. Sa knowledge, Panginoon, sa kaunawaan, Panginoon. Lord, lagi ka po namin alalahanin sa aming puso. Dahil ikaw lamang po, Panginoon, yung nagbibigay ng lahat. Wala na pong ibang makapagbibigay ito kundi kayo lamang po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga kapatiran, Panginoon, na mayroong karamdaman, Lord God, na hindi nakarating dito, Lord God. Lord, kayo yung manggagamot, Lord God. Ipaunawa niyo po sa kanila, Panginoon, na kayo lamang po, Panginoon, ang tanging manggagamot. At Lord, yung mga walang trabaho, Panginoon, na hindi makapagbibigay, Lord. Lord, alam po yung puso nila. Pinipili po nila, Panginoon, na makapagbigay, Lord God. Lord, bigyan niyo po sila, Panginoon, ng trabaho, Panginoon, upang sa kanilang pangailangan na ma-provide nila, Panginoon. Sa mga may trabaho naman po, Panginoon, Lord, i-bless niyo pa po sila, Panginoon. Bigyan ng kalakasan, Panginoon. Wisdom, Lord God, na magmumula sa iyo. Ano ito ang saan panalangin namin? Sa matamis na pangalan ka ng Jesus. Amen. When you prayed every prayer that you
Just remember the Lord will hear, and the answer is on its way. Our God is able, He is mighty, He is faithful, and He never sleeps, for He never slumbers, He never tires of hearing a prayer. When we are weak, oh, He becomes stronger. So rest in His love and cast all of your cares on Him. Do you feel that? Sige po, tayo po ay lahat ay tumayo at manalangin. Father God, salamat po sa katatapos na gawain na to. Salamat po sa lahat ng mga paalala mo sa amin. Salamat po dahil tinanggap mo yung aming mga handog sa iyo. Handog ng pagpupuri, pasasalamat, mga handog na ipinagkaloob namin na out of our pocket, Panginoon, na ipinagkaloob mo rin naman sa bawat isa. Salamat po at alam namin na maglabas namin dito, Panginoon, ay dala-dala namin yung mga salita mo na laging nagbibigay ng liwanag at guide sa bawat isa. Kulang talaga yung aming mga tila para pasalamatan ka. So we thank you, Lord. Hallelujah. Taas po natin yung ating mga kamay para sa Panginoon. Sumayo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na Ama at sa ating Panginoong Hesukristo, na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan, upang tayo'y mailigtas dito sa kasalukuyang masamang sanlibutan, ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama, na sumakanya ang kalwalhatian magpakailan-kailan paman. Amen. Amen.